Isa-isa nang ipinakilala ang mga kandidatong senador ng Administrasyong Marcos. So, umpisa pa lang ito ng mahaba-haba pang kampanya ng senatorial balls para sa Hatol ng Bayan 2025. Si Daniel Manalastas ng PTV sa Balitang Pambansa. Mismong sa kilalang baluarte ng mga Marcos, Ilocos Norte, nagsimulang nangampanya ang mga pambato ng administrasyon. Isa-isang tumayo ang mga kandidato ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ang ilan sa kanila mga pamilyar ng pangalan na nagbabalak bumalik sa Senado. Kailangan po ng tulong ni President Bongbong Marcos. Kaya po kami naririto upang sumuporta sa kanya. Kaya yung aming buong grupo ay umaasa na tutulungan nyo kami magtagumpay. Sapagkat kapag kami ang nagtagumpay, magtatagumpay si President Marcos. At pag nagtagumpay si President Marcos, magtatagumpay ang buong Pilipinas. Pinaka-prominenteng Ilocano sa Malacanang ang matapat. Matapat sa tungkulin, matapat sa bayan, matapat sa bansang Pilipinas. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ako po, kung sakaling bibigyan ng pagkakataon, ay tutulong, magiging katuwang ng Pangulong Marcos. Bakit tayo nagkahiwa-hiwalay? Bakit tayo nag-aaway-away? Kung sinong nakaupo, may mga kumukontra. Ang programa ng ating Pangulo ay napakaganda. Doon sa bagong Pilipinas po, kasama po doon, ang isa sa nagustuhan ko, yung sustainable livelihood at saka pabahay. Ang iba naman susubok makaulit o mga re-electionist. Dapat lang daw silang ibalik dahil sa kanilang mga nagawa. Naaalala ko pa nung isang taon, may nabanggang barko ng mga mangingisda. Isang malaking barko ng China ang nakabangga. Subalit, napagtulong-tulungan na rin namin at si Senator Tolentino po ang chairman ng committee. Pinasa natin yung pinakamahirap na batas, yung Philippine Maritime Zones Law. Marcos idi, Marcos ita, Marcos lata. Ket gaputa may saklaing a kandidato nga Ilocano. Pare-pareho tayong mga magulang nangangarap lang na magandang kinabukasan para sa ating mga anak. Naging inspirasyon ko yon, katulad din ng mga nakilala ko na pagbutihin ang kalusugan sa ating bansa. Nagkalintik-lintik ako noon. Pero ganun pa man, ang inyong lingkod ay bumangon. Grabing pagigiba, pero kahit na paano pang giba ang gawin nila, hindi tayo sumuko sa laban. Dahil ang aking paninindigan ay para sa bayan. Nandito po si Supremo sa harap nyo ngayon para magserbisyo. Meron din mga baguhan na susubok sa Senado pero mga kilala na sa public service. Sa darating po na Mayo, pahintulutan po ninyo ang inyong lingkod na samahan ko po kayo sa laban na ito. Tumutugon po tayo sa mga problema. Nariyan po tayo para tulungan ang mga biktima ng baha, ng bagyo, ng lindol, mga senior citizen, mga PWDs. Naging DILG Secretary tayo. Eto na. Ang assignment ko, hulihin at tugisin, isa-isa. Number 1, si Congressman Arnie Teves. Sumunod si Alice Goo. At ang pinakahuli, si Pastor Apollo Kibuloy. Mga kasama, hindi lamang galing at husay ang kailangan. Kung kailangan tumayo mag-isa, tumayo ka. At kailangan mong tapang na gumawa ng desisyon. At higit sa lahat, ang pusong magmahal sa kapwa-tao. Daycare pa lang, tutukan na natin yung mga anak natin na pagdating ng grade 3, grade 4, magaling nang magbasa, marunong nang magbilang. Susunod naman, sapat na hanap buhay, trabaho o pangkabuhayan. Pero dapat po, hindi lang po mananatiling pangarap yan. Umpisa pa lang ito ng mahaba-haba pang kampanya ng senatorial balls para sa Hatol ng Bayan 2025. Mula sa PTV Manila, Daniel Manalastas, Balitang Pambansa.